Mga kwentong pambata. Ang mga pakikipagsapalaran ni Isabela. Noong unang panahon, may isang maharlika na may anak na nagngangalang Isabela. Ang maharlika ay pinagmamalaki si Isabela at itinuturo sa kanya ang lahat ng mga bagay na mahal niya. Kaya ni Isabela na sumakay ng kabayong parang Amazona, mag-eskrimang parang mandirigma at lumangoy na parang sirena. Siya ay mabait din at mahinhin sa kanyang mga gawi. At ang puso niya ay napakabuti pag nakakita ng kahit sinong nasasaktan, kahit tao o hayop man ito. Nang lumaki na si Isabela, pinangarap niyang lakbayin mag-isa ang mundo. Sinabi niya sa ama, "Ama, marami kang naituro sa akin na maaari kong gamitin upang mabuhay sa mundo. Gusto ko sanang makita para sa sarili ko kung gaano ako kahusay at kung ano ang kaya kong makamit." Pwes, yan ang sinasabi ng binata sa kanyang ama sa edad na yan. Ngunit, walang binata ang mas mahusay sa dalaga at walang dalagang mas mahusay sa binata. Ito'y tungkol sa ninanais ng iyong puso at kakayahan ng isang tao. Alam ko ang kakayahan ng anak ko. Sige, mahal ko. Sige at tuparin mo ang pangarap mo. At siguraduhin mong aalagaan mo ang iyong sarili. Oh, salamat po, Ama. Sisiguraduhin ko na talagang maipagmamalaki mo ako. Kaya humayo si Isabela sa kanyang paglalakbay. May isang bukal sa gitna ng bayan kung saan may mga taong naghahanap ng empleyado at mga naghahanap ng trabaho ay nagtatagpo. Pumunta si Isabela sa bukal na ito at nakitang may iilan ng lalaki dito. Lahat sila'y naghahanap ng trabaho. Anong klaseng trabaho ang hinahanap dito ng isang babae? Sinong nagsabing hindi kaya ng babae magtrabaho? Pues, gawin niyo trabaho niyo. Magluto at maglinis sa bahay. Wala nang sinabi pa si Isabela, kundi nanatili siyang nakatayo lamang sa may bukal. Pagkatapos ng ilang sandali, may matangkad at malakas na lalaki ang nakasakay sa isang malaking kabayo. May isa pa siyang kasamang kabayo. Pagkakita sa kanya, karamihan ng mga binata sa may bukal ay lumingon at nagbalak ng umalis doon. Namangha si Isabela. Tinanong niya ang lalaking katabi niya, "Bakit kayo nagsisialisan?" Dahil siya'y isang engkantado na nakatira sa isang kastilyo lampas sa burol. Puno ito ng mga espiritu at mga multo. Sinong tao ang titira sa nakakatakot at mapanganib na lugar? Ngunit mukhang mabait at magiting naman ang engkantado. Sigurado na may kaya niyang protektahan ang kanyang mga tauhan mula sa mga espiritu at mga multo. Wala man lang ba sa inyong may tapang ng puso at matibay na loob? At tumatakbo kayong parang duwag? Wala ba sa inyong kayang magtrabaho para sa akin ng kahit isang taon? Ako po ay magtatrabaho para sa inyo, Ginoo. Mabuti naman kung ganon. Heto, ang iyong kabayo. Si Isabela at ang engkantado ay naglakbay ng malayo at nakarating sa isang mapanglaw at patay na patag. Ang buong lugar ay kulay abo, mabato at nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Isabela. Wala sa mga espiritu o multo dito ang makakasakit sa'yo dahil ikaw ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ngunit hindi makakatulong ang mga agimat ko pag hinayaan mo ang takot na pumasok sa puso mo. Nagpasya ng buong loob si Isabela na hindi niya hahayaan ang sarili na magkaroon ng takot at ibibigay niya ang lahat ng enerhiya niya sa pagtatrabaho kasama ang engkantado. Siya ay naging magaling, dedikado, matalino at mabisa. Tuwang-tuwa ang engkantado sa trabaho ni Isabela na nakiusap siyang manatili ng isa pang taon at pagkatapos ay isa pa. Sa wakas, ninais ni Isabela na makaalis na sa lugar na ito at muling makita ang sariwa at lunti ang mundo. Manatili ka, pakiusap. Kahit isang taon lang. Hindi pa ako nakakita ng katulong na kasing galing at kasing sanay mo sa trabaho. Ginoo, kinatatakot kong pag ako'y nanatili pa dito, hindi na madadagdagan ng mga kaalaman na natutunan ko ngayon. Gusto ko nang makita muli ang mundo at maglakbay. Kayo po ay naging napakahusay at mabait na amo sa akin.
Maraming salamat po dito. Ngunit hindi ako magiging patas sa inyo kapag nanatili pa ako dito dahil ang puso ko ay wala na sa trabaho ko. Pasensya na po kayo. Hinahangaan ko ang pagiging diretso mo at ang iyong katapatan. Kung ganon, umalis ka kung nais mo. At sa husay ng pagsisilbi mo, ay nais kitang gantimpalaan. Ngunit kunin mo ito. Ang kwintas ng ibon, nabubuhay ito at humuhuni kapag mayroong nagtatagong panganib. Ang susing ito'y binubuksan ang kahit anong pinto sa mundo. Ang kwintas na ito ay poprotektahan ka sa kahit anong masasamang agimat. At kahit kailanman, pag kailangan mong tulong ko, tawagin mo ang pangalan ko at darating ako kung nasaan ka man. Kaya si Isabela ay nagbalik sa kanyang ama. Siya ay naghanap ng trabaho pamuli. Dahil ang puso niya ay hinahanap ang pakikipagsapalaran, ginusto niyang magtrabaho sa hukbo ng hari at reyna ng 12 tore. Ang general ay humanga sa kanyang galing sa eskrima. Tunay na kakaiba ang husay mo, Isabela. Ngunit bawal kaming kumuha ng babae sa aming hukbo. Hindi po yun patas, general. Pues yan ang batas. Di ko kayang baliin. Kahit na ako mismo ay kinukumbinsi ang hari at ang reyna na baguhin yun. Ganito na lang. Pwede kitang kunin kung ikaw ay magmumuka at mag-aasal na isang lalaki. Bakit? Siguro'y pag pinatunayan mo ang sarili mo at ang prinsipe ay humanga sa'yo, mas makukumbinsi ko na sila na tumanggap ng mga babae sa hukbo. Ito ang natatanging paraan. Pag-isipan mo ito. Noong simula, hindi talaga gusto ni Isabela ang ideya na magbihis bilang isang lalaki upang makapasok lamang sa hukbo. Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ito, siya'y nasabik sa klase ng pagsubok na haharapin. Kaya pinutol niya ang buhok niya at siya'y nagbihis sundalo at sumali sa hukbo. Pagkalipas ng ilang linggo, ang prinsipe ng kaharian ay umuwi na. Pagkatapos talunin di lang isa kundi 3 masasamang higante. Siya ang pinakamatapang at pinakamagiting na prinsipe sa lahat ng mga prinsipe. Maligaya ang kaharian sa kanyang pagbabalik. Anak ko! Ipinagmamalaki ka naming lahat. Siguro ay pagod na pagod ka sa iyong paglalakbay, anak. Makabubuti sa iyo ang magbakasyon. Bisitahin mo kaya ang mga kaibigan natin, ang maharlikang pamilya ng lambak ng mga ilog. Sila ang mayroong pinakamagandang bansa sa buong mundo. Napakagandang ideya niyan, Ina. Salamat po. Lahat ng eskrimador at mga sundalo ay inutusan na samahan ng prinsipe para sa bakasyon. At syempre, si Isabela, na ang pangalan ngayon ay Kapitan Florian, ay isinama sa hukbong naglakbay. Isa itong mahabang paglalakbay na may ilang linggo. Sa panahong ito, si Isabela ay unti-unting nahulog ang loob sa prinsipe. Dahil siya ay isang magiting, mabait at matalinong tao. Hindi siya kilala ng prinsipe bilang si Isabela. Ngunit nagsimula siyang magustuhan at magtiwala kay Kapitan Florian. Lagi silang naglalaban ng eskrima o kaya ng chess. At sabay silang naglalakad pag ang mga kasamahan ay nagtatayo ng kampo upang magpahinga sa paglalakbay. Kapitan Florian, kasal ka na ba? Hindi po, kamahalan. Ano bang klase ng babae ang gusto mong pakasalan? Anong klaseng asawa po ba ang gusto nyo? Isang babae na matapang, na malakas ang loob, na kayang maging mandirigma kung kailangan, at isang ina at kaibigan sa mga tao ng kaharian niya kapag kinakailangan. Sa sandaling iyon, gusto nang sabihin ni Isabela ang pagmamahal niya para sa prinsipe. Ngunit pinigilan niya ito dahil siya ay si Kapitan Florian. Ayos ka lang ba? Pasensya na kayo, kamahalan. Paumanhin po. Kinabukasan, habang naglalakbay ang buong kasamahan, ang prinsipe ay nakakita ng isang magandang gintong lotus na nagniningning sa araw. Isang tunay na kakaiba at napakagandang bulaklak. At sa paghinto ng hukbo, ang ibon sa kwintas ni Isabela ay biglang nabuhay. At kanyang nalaman na kaagad na may nagtatagong panganib sa loob ng bulaklak. Bumaba siya sa kabayo at binunot at sinira niya ito bago pa nahawakan ng prinsipe ang bulaklak. Patawad inyong kamahalan, ngunit ang mga lotus ay hindi kulay ginto.
Maaaring mapanganib ang bulaklak na ito. Oo. Siguro ay tama ka. Sa kanilang paglalakbay, sila'y nakakita ng maganda at kamanghamanghang hardin. Ang marahang amihan ay nagdala ng mababangong halimuyak ng maraming klase mula sa mga bulaklak sa loob. Ang bukal ay kaaya-aya. Lahat sila ay gustong tumigil at pumasok sa hardin. Ngunit ang ibon sa kwintas ni Isabela ay nabuhay ulit at humuni. Dapat ay umiwas tayo dyan. Maaaring may panganib. Nagiging matatakoting ka lang yata. Napakaganda ng hardin na ito. Ano namang panganib ang nandyan? Pumasok tayong lahat. Nagpatuloy ang prinsipe at natuwa naman ang lahat. Ngunit pagkatapos makapasok ang huling tao sa loob ng hardin, ang lahat maliban kay Isabela at ang prinsipe ay naging mga bato. Anong nangyari sa kanila? Sinabi ko na sa'yo, maaari itong... Bago pa niya matapos ang sinasabi niya, ang tubig mula sa bukal ay umangat. Binalot nito ng tubig ang prinsipe at dinala siya sa isang malaking tore na may 20 palapag doon mismo sa gitna ng hardin. Ang hardin ay pag-aari ng isang mangkukulam na gustong bitagin ng prinsipe bilang isang alay na kanyang pinaplano upang maging pinakamalakas na mangkukulam sa buong mundo. Nagtataka siya kung bakit si Isabela ay hindi naging bato. Tinanong niya ang luntiang apoy at sinabi sa kanya ng apoy na, O aking kamahalan, siya'y protektado ng kwintas na nasa kanyang leeg. Ang mga agimat sa kwintas ay napakalakas at hinding-hindi mo siya masasaktan. Pwes, wala namang diferensya yun sa akin. Wala pa rin siyang magagawa upang matulungan ang prinsipe. Bawat pinto ay may harang na isang pinto na may malaking kandado. At sigurado ang mangkukulam na walang makakapagbukas ng 20 kandado, kaya hindi na siya naglagay ng tagabantay sa mga ito. Ngunit habang ang mangkukulam ay abala sa paghahanda para sa alay, kinailangan lamang kunin ni Isabela ang susi sa kwintas. At sa madaling panahon, kanyang nabuksan ang lahat ng pinto at maabutan ang prinsipe. Kapitan Florian, nakita mo ko. Pasensya ka na talaga. Dapat naman talaga nakinig ako sa'yo. Kamahalan, wala na tayong panahon. Tayo na't umalis na dito. Sabay silang tumakbo palabas ng kastilyo, ngunit nalaman agad ng mangkukulam at hinabol sila gamit ang karwaheng dragon na lumipad sa ibabaw mismo ng prinsipe at ni Isabela. Sandali! O prinsipe! Kung hindi gagawin kitang kuneho, ngayon din! Nag-alala si Isabela sa prinsipe, kaya tinanggal niya ang kwintas at isinuot niya sa leeg ng prinsipe para maprotektahan. Ang sumpa ng mangkukulam ay tumama naman kay Isabela at siya ay naging isang kuneho. Kapitan! Wala nang magagawa pa si Isabela. Nang biglang, naalala niya ang pangako ng engkantado at tumawag sa kanya ng tulong. Sa isang iglap, sumulpot ang engkantado at ginawang kuneho ang mangkukulam. Ibinalik niya si Isabela sa anyo ni Kapitan Florian at kahit mga sundalo mula sa hukbo ng prinsipe ay binalik sa normal mula sa kanilang pagiging bato. Salamat mabuting Ginoo. Sinagip mo ang buhay namin. Huwag ako ang pasalamatan mo. Sa kanya ka magpasalamat, mahal na prinsipe. Ha? Tinapik ng engkantado ang kanyang setro kay Isabela at siya'y bumalik sa kanyang totoong anyo. Sa kanyang mahabang buhok sa normal niyang kasuotan. Napakatapang niya, di ba? Oo. At itinaya niya ang buhay niya para sa akin. At hindi lang yon dahil sa isa siyang matapang na sundalo. Ginawa din niya ito dahil sa emosyon ng pag-ibig. Maligayang paglalakbay! Kaya naman, naging masayang paglalakbay nga ito. Sa bakasyong yon, ang prinsipe ay nahulog na rin ng loob kay Isabela. Sila ay masayang ikinasal at nabuhay ng maligaya habang buhay. At ang hari at reyna ay nakumbinsi sa wakas na tumanggap ng mga babae sa hukbo at si Isabela ay tumulong at sinanay ang mga tao sa kanilang kaharian.